Ano ang klaseng pangloloko na ginawa ng Iglesia ni Cristo sa kanilang palabas na Felix Manalo movie, na si Felix Manalo daw ay nanalo sa diskusyon sa mga pastoroton? Halika mga kapatid, panoodin natin dito sa video na ito na ipapakita ko sa screen at ating panoodin. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Kaya naipit na yung isang pastor, mga kapatid. Ituloy pa natin. Yung kalbong pastor naman pupunta magkipag-debate rin kay Manalo. Magandang gabi. Ako naman ay pastor ng Metodista. Hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, Ginoong Manalo. Kung hindi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na mula sa akin. Totoo ba yun? Ang lahat Tuloy natin. po ay pawang nasa Biblia lamang. Anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesyang ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesyang nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesyang kinaaniba namin ngayon? Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisispalain laban sa kanya. Malinaw po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. Magaling daw, panalo daw dito si At Felix. ano po ang pangalan ng iglesia ang itinayo ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesyang totoo. Iglesyang kay Kristo. Iglesyang sa Diyos. Ayun, mga kapatid. At diyan nagtatapos ang debate ko ni Felix Manalo, panalo daw siya. Pero unang-una, anong mga talata ang pinagbasihan ni Felix Manalo sa talata o sa movie para makapanloko ng tao? Unang-una, yung isang pastoroto nagtanong sa kanya, paano mo ikaw mapapatunayan na si Kristo ay tao? Binasa ni Felix Manalo yung 8:40 ng Juan. Kung ako lang ang nagsabi, sabi ni Felix Manalo, huwag niyo kong paniwalaan. Si Kristo mismo ang nagsabi sa 8:40 ng Juan, sabi tita ni Felix Manalo. At sinasabi ko naman, ngunit pinagsisikapan niyo kung patay na tao. Basta si Felix Manalo tao! Nasa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan aking narinig sa Diyos. At sabi pa ni Felix Manalo, nag-premise siya, ito ay ang katotohanan. Sinabi ni Kristo na siya'y tao. Kung di ka ba naman engo, hindi mo ngayon, mga kapatid ha, kung di ka ba naman engo, bakit? Bakit pa sinabi, Felix Manalo, ito ituturo ko sa iyo kung nakikinig ka man, o yung mga alagad mo, lalo ka na, Ramil Parma, bakit pa sinabi ni Kristo sa 8:40 ng Juan, gaya ng ipinaksa natin ng una sa first episode ng ang dating landas, na ako'y tao, instead na ako'y Diyos. Dahil unang-una, pag binasa natin ang aklat ng Filipos 2:5-8, basahin natin, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat si Diyos, hindi naman pala tao, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Sunod, ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito't nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Nakitulad naman pala sa tao
mo lang naman sinabi, nakitulad ka sa tao kasi hindi ka tao. Sunod, at siya'y nagpakababa. Ayun naman pala, Mr. Felix Manalo, na mayapa ka na lang, hindi mo man lang naintindihan yan, pati yung mga alagad mo, pati yung mga ministro mo, na kaya sinabi ni Kristo sa 8:40 ng Juan na siya'y tao, dahil ayon kay Pablo, na inutusan ni Kristo sa Filipos 2:5-8, siya'y nakitulad sa tao. Kaya kung paano ang tao umaamin na siya'y tao, ganun rin ang ating Panginoon Kristo. Bakit? Nasa kalagayang tao siya. At pag binasa natin ang aklat ni Juan sa 1:14 ng Juan, nagkatawang tao ang berbo. At hindi porket nagkatawang tao siya, at sinabi na sa 8:40 ng Juan na siya'y tao, eh hindi na siya Diyos. Dahil unang-una, wala namang sinabi sa 8:40 ng Juan na ako'y hindi Diyos. At wala naman tutulang Iglesia Katolika Apostolika Romana na si Kristo'y tao. Dahil ayon sa CCC, o sa ating official doctrine mga kapatid, si Kristo'y 100% na tao, si Kristo'y 100% na Diyos. At yun rin ang sinabi ni Pablo ayon sa 2:9 ng Colosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos, nananahan pala sa kanya, nang siya'y maging tao. Tapos, kumbaga sa boxing, black eye na. Bakit? Si Pablo na mismo nagsabi. Tanong, sino bang nag-utos kay Pablo na magsulat ng mga bersikulo, magsulat ng mga talata? Basahin natin ng 14:37 ng unang Korinto, ang sabi, kung iniisip ninyo man na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo sinusulat ko. Ano? Napawang utos ng Panginoon. Aba, lahat pala ng sulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At isa doon sa isinulat ni Pablo na utos ng Panginoon sa 2:9 ng Colosas, nananahan kay Kristo yung kapuspusan ng pagka-Diyos nang siya maging tao. At kaya niya sinabi sa 8:40 naman na siya tao, hindi Diyos, dahil nasa kalagayang tao at nasa kalagayang pagpapakababa siya. Ganyan nyo ba hindi naintindihan yan? Letra por letra na ito eh. Katunayan, nung nakita siya ni Tomas, sa 20:28 ng Juan, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Eh kung nandun si Manalo, mag-aaway sila eh. Bakit? Hoy Tomas, mali ka. Tao lang yan. Sino paniniwalaan mo sa inyo? At sinong paniniwalaan natin mga kapatid? Si Manalo o ang mga apostol? Yung mga apostol na. Dahil hindi naman sila nagsusulat ng chismis. Dahil ang sinusulat nila, 1:3 ng unang Juan, yung nakita at narinig nila. At isa doon sa nakita at narinig nila, 5:20 ng unang Juan, ang sabi, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya ito, yung subject of the sentence na pinatutukulan nun ay si Kristo. Dahil siya yung nagkatawang tao na naparito. Anong sabi? Sa makapagbigay sa kanyang anak na si Yesu Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, yung isang argumento ni Felix Manalo, na para patunayan na sila daw ang iglesia. Sabi kasi yung isang pastor na kalbo, albong pastor yun eh, paano ka? Hindi ba pinatatamaan mo lang ang sarili mo? Bakit? Dahil yung itinuturo mo, aral ng tao. Sabi ni Felix Manalo, kahit kailan, hindi ako nagturo ng sarili kong aral. Dahil hindi naman ako nagtatag ng sarili kong iglesia. Totoo ba yan, Felix Manalo? Basahin natin sa registered mga kapatid ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, sa Security and Exchange Commission, kung sino ba ang kanilang founder. Ito ang ating mababasa mga kapatid dito sa ng Iglesia ni Cristo Atanasio Montes sa kanilang register. Ang nakalagay that the founders of this association are, sino ang founder ng asosasyon nila? Felix Manalo. Kaya mismo si Felix Manalo kinukontra yung sarili niya. Dahil mismo pahayag ni Felix Manalo sa kanilang registered sa Security and Exchange Commission na ang founder nila ay si Felix Manalo. Ano ba ibig sabihin ng founder? Tagapagtayo. Sino nagtayo sa kanila? That the founders of this association are Felix Manalo. Hindi founder nila si Manalo. Ngayon, ikinot siya yung 16:18 ng Mateo. Ang sabi, ikay Pedro. Hindi naman sinabi ng ikay Manalo. At sa ibabaw ng batong ito, hindi naman sinabi, sa ibabaw ng kapilyang ito na may tusok, itatayo kong aking iglesia, hindi Manalo. Wala naman doon. Ang nakalagay, ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Tanong, sila kayo? Hindi. Dahil na-registered sila in 1914, not 3318. Because Iglesia ni Manalo and mismo si Felix Manalo is not existing for century. Dahil nakapagtayo lang sila, nakapagrehistro lang sila, lumabas lang daw ang tunay na iglesia noong 1914. Sino maniniwala sa inyo? Lumang tugtugin na yan. Ngayon, kanino balapat yung 16:18 ng Mateo? Unang-una na itayo yan, mga kapatid, year 3380, which is first century. Ang iglesia ni Manalo, naitatag, nai-registered noong 1914.
which is matagal nang patay ang mga apostol at nasa langit na ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pala sila ito. At ang pangako ni Kristo diyan, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Therefore, kahit anong relihiyon, kahit anong bansa, hindi maigigiba ang iglesyang itinatag ni Kristo. Bakit? Text 11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan ito. At wala namang ibang sinasabi ang historia dahil rekomendados naman tayong magbasa nun sa 8.8 ng Hope na rin the Book of History and See. At ang makikita natin sa Book of History na nilalapatan lang ng 16-18 ng Mateo, kundi ang Catholic Church. Dahil pag tumingin tayo sa history o referensya at pasugo ng Iglesia ni Manalo, basahin natin dito sa Pasugo 6, 1988. Nakalagay, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostle, leading a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Therefore, once na magbasa ang Iglesia ni Cristo ng 16-18 ng Mateo, 20-28 ng Gawa, inaamin naman ng pasugo nila na ang true Church of Christ is the Catholic Church. Ano ka? O nanonood ba kayo ngayon, mga defender ng IEC? Hinahamon ko kayo ng face-to-face. Kaya nyo bang tindigan sa diskusyon ito? Hindi. Bakit? Mababatukan kayo ng pamamahala ninyo. Lalo na itong the revealers. Malupit ito eh. Sila daw ay may hawak na tunay na aral. Kung kayo ang may hawak na tunay na aral, ba't hindi kayo makapagpakita ng pagmumukha ninyo? At mismong pangalan ninyo, hindi kayo makapagpakita. Tanda ng kaduwagan at walang kaayusan. Kaya nga may proposal ako sa kanila eh. Hinahamon ko sila ng formal debate eh. Kahit saan lugar, ako pupunta sa inyo. Isusuksok ko tong kabilang pako sa hukay. Makalaban lang kayo ng diskusyon. Dahil naniniwala ako, 9:27 ng Hebreo, at kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan. Therefore, ang kamatayan ng tao nakatakda, hindi ako natatakot sa inyo. Anong pakialam ko eh? Permisyuhin niyo ako. Basta ako, hanggang sa huli ng hininga ko, isisigaw ko, 2:13 ng Tito, si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. At isisigaw ko, natatag lang kayo ng tao. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid, ako po si Earl John Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.